Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po muli, mga mahal na kapatid. At it's good to be in the house of the Lord. Amen. Hallelujah. Na tunay nga po mga kapatid na sa panahon natin ngayon ang kailangan natin yun, yung naranasan ng Israel paglabas nila sa Egypt, na kung paano saan man sila dumako, saan man sila pumunta mga kapatid, palagi silang sinasamahan. At gayon din tayo mga kapatid, what we need is the pillar of fire. Amen. At sa umagang ito, mga kapatid, ay nais ko na tayo po ay tumalakay na pinamagatan ko po mga kapatid, the perfect covering. At alam nyo po, doon sa panahon ng Israel, paglabas nila sa Egypt, nilibas sila ng Diyos sa Egypt. Kahit man saan sila dumako mga kapatid, pag sa araw mainit, mayroon silang covering, ang ulap. Kahit man mayroong kaaway, mayroon silang covering na matataguan mga kapatid. At saan man dako sila pumunta mga kapatid, ang Diyos ay patuloy nagka-cover sa kanila mga kapatid. At nawa sa umagang ito mga kapatid, nais ko at dalangin mula sa ating Panginoon na tayo po ay muli maranasan natin na tayo po ay mapa sa presensya ng Panginoon. Maging sincere po tayo sa umagang ito na alam natin na yung pagpunta natin dito ay mahalaga at hindi mapunta sa walang kabuluhan mga kapatid. Amen. Hallelujah. At sa hindi pa pagpakalaon mga kapatid, nais ko na manalangin muna tayo sa ating Panginoon bago tayo magbasa ng main text. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos, amin ka na pinupuri, pinasasalamatan sa umagang ito. Dakila ka po sa aming mga buhay at patuloy, Panginoon Diyos, nararanasan namin ang iyong kabutihan sa bawat araw na aming mga buhay. Sa kabila, Panginoon, ng mga bagay, mga hadlang na patuloy na umiinis sa aming pananampalataya, alam namin, Panginoon, Ikaw ay mabuting Diyos at patuloy nagbibigay kalakasan sa amin sa bawat araw. Kaya sa umagang ito, Panginoon Diyos, minsan pa kami po ay dumadalangin. Samahan mo po kami sa aming munting Bible study. Nanawa, Panginoon Diyos, katulad ng aming topic, the perfect covering, na walang ibang sakdal na pantakip, tabing sa amin, kundi ang iyong presensya at iyong banal na dugo. O dakilang Diyos, muli, ang bawat isa kung mayroon mang pagkukulang sa umagang ito, pagkakamali na hindi na idulog, Panginoon Diyos, amin ito na inilalapit sa iyo. Muli, Panginoon Diyos, dalangin namin, lukuban kami ng iyong banal na dugo, na ano pa at anuman na bigat ng aming pagkakasala ay matakpan muli sa umagang ito, upang magbigay daan sa iyong salita patungo sa kaibuturan ng aming mga puso. O dakilang Diyos, hallelujah, hindi ang tao makita ng aking mga kapatid, kundi Ikaw na Diyos na may lalang ng langit at lupa, na umaabot at nangungusap papunta sa kaloob-looban ng kilalang mga puso. At nawa, Panginoon Diyos, sa umagang ito, Panginoon, maranasan muli namin ang iyong banal na presensya. Panginoon, hallelujah, amin ito nasamo at dinadalangin sa iyong banal at mabuting pangalan lamang po, aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay magbukas ng banal na kasulatan at tayo po ay dumako sa Hebrews chapter 9 verse 22. At sabi po dito mga kapatid, kung inyong natagpuan sa inyong mga Biblia, at sabi po dito, at ayon sa kautusan, sa English, basahin natin, I'm sorry.
Sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 22, "And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission." Amen. At sa Diyos lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, at ang Diyos ang magpala sa bawat isa, mga kapatid. Sabihin po natin, Amen. At kayo po ay malaya na po makakaupo, mga kapatid. Hallelujah. Sabi po dito sa Hebrews chapter 9 verse 22, mga kapatid, na at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. Na ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, mga kapatid, na ayon raw po sa kautusan na ang paglilinis raw po sa lumang tipan sa kautusan, mga kapatid, ay sa pamamagitan po ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Amen. Kaya po pala, mga kapatid, na unawaan natin ngayon, mga kapatid, kinakailangan ng ating Panginoong Hesukristo na mabubuhos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para po sa kapatawaran ng bawat isa. Amen. Thank you, Lord. Alam nyo, nung siya po ay nandoon sa krus, na bago siya pumunta sa krus ng Kalbaryo ay may panalangin siya. Bakit? Na ang kaaway ay patuloy na nililig siya, mga kapatid, at binibigyan ng pagkatakot ang ating Panginoon. Ngunit sabi ng ating Panginoon, hindi ang ibig ko, kundi ang ibig mo. Na sa kamatuwid, mga kapatid, kung hindi naranasan o ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay, mga kapatid, ay hindi natin maranasan yung kapatawaran na naranasan natin ngayon. Kundi ang mararanasan po natin, katulad po sa lumang tipan, ang ginagawa po ng mga Israelita para po sila ay magkaroon ng kapatawaran sa kanilang mga pagkakasala, mga kapatid. Ang ginagawa po nila, taon, year by year and year by year po, mga kapatid, kinakailangan nila na mag-alay ng pinastlang na hayop, mga kapatid. At yung dugo noon, mga kapatid, ay para sa atonement, para po sa kanilang mga pagkakasala. At sabi po dito sa ESV version, "And without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin." Hallelujah. At kung matatandaan nyo, mga kapatid, nung last week po ay nangaral po sa atin ang ating kapatid, Brother Alex, na "He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches." Na ito po ay makikita, mababasa po natin sa Revelation chapter 3, verse 22. Bakit po ganun po ang pangungusap ng ating Panginoon? Na alam naman po natin, mga kapatid, napakahalaga ng pakikinig po sa salita ng Panginoon. At napakahalaga po, mga kapatid, na magkaroon tayo ng pagtitiis sa bawat gawain na napakinggan natin nung Sunday, maski man ng ating pastor ay ito po ay sinusugan na kinakailangan na meron tayong paglalaban sa ating sarili. Pagtitiis, pakikipagbaka po, mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Na "He that hath ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches." At alam po natin, saan po nanggagaling ang pananampalataya? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At nawa, mga kapatid, naunawaan natin ito. Hindi lamang po tayo sa araw ng linggo kumakain, espiritual, mga kapatid. Nawa ay hindi lamang po tayo sa araw ng linggo nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, na pag Sunday, fiesta, busog na busog, pinagpala sa pangangaral. Pero pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, fasting. Hindi po ganoon, mga kapatid. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na nawa, mga kapatid, makita natin ito ng kalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At ang ating kapatid, Brother Entoy, ay nangaral patungkol sa redemption through His blood. At habang nakikinig ako doon, mga kapatid, pumasok sa aking kaisipan, ano yung bakit kailangan natin maranasan, mga kapatid, yung pagtatakip
ng dugo ng ating Panginoon. Kaya po nabuo yung topic natin sa umagang ito sa biyaya ng Panginoon, the perfect covering. Na alam naman natin mga kapatid, na walang ibang sakdal po na pang-cover, mga kapatid, pangtabing po sa ating mga pagkakasala. Na kung titingnan nyo nga po sa Hebrews chapter 5 verse 8 to 9, sabi dito, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. In being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Na dahil po sa pagiging sakdal ng ating Panginoong Hesukristo, siya po ay naging author ng walang hanggan na kaligtasan po natin mga kapatid. Unto, sino raw po? Unto them that obey him. Na kinakailangan po pala mga kapatid na ginawa ng Diyos yung part niya, ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang part, siya ay naging author of eternal salvation mga kapatid. Kinakailangan na meron po tayong pagsunod sa kanyang salita. At sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin. Na ang ating Panginoong si Kristo ay hindi alam ang kasalanan, ay siya po ay He made Him to be sin so that in Him we might become the righteousness of God. Na dahil raw po sa atin mga kapatid, siya po ay inari niya ang kasalanan that we might be made the righteousness of God in Him. Na dahil po sa ginawa ng ating Panginoon upang tingnan tayo, makita tayo ng ating Panginoong Diyos na malinis mga kapatid. At sa 1 John chapter 1 verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Sino po dito nagsasabi o mag-aari na ako, wala akong kasalanan? Lahat naman po tayo nagkasala at nagkakaroon pa ng mga pagkakamali mga kapatid. At sabi po dito sa 1 John, if we say that we have no sin, alin po ang dinadaya natin? Yung kapwa po natin, yung katabi natin? Hindi, kundi yung ating mga sarili. And the truth is not in us. Na ito po ay nadaanan ng ating pastor nung pangangaral niya patungkol sa the spirit of lies, mga kapatid, na ang kabaliktaran po ng lies ay truth. Ang kabaliktaran ng kasinungalingan, mga kapatid, ay katotohanan. At kung tayo raw po ay nagsasabi na wala tayong pagkakasala, dinadaya po natin ang ating mga sarili. Sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Dahil po dito mga kapatid ay tayo po ay nag-short po sa kaluwalhatian. Hindi nangakaabot mga kapatid sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20 mga kapatid, basahin natin. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Na kung makikita natin to mga kapatid sa ating mga bisita, sa mga baguhan sa atin mga kapatid, na kahit anong pagsisikap natin na mabuti, kung tayo po ay mahihiwalay po sa presensya ng Panginoon, tiyak ko na tayo po ay nagkakasala. Kaya nawa mga kapatid, mas lalo tayong magsumikap po sa pananampalataya, sa pakikinig ng salita ng Diyos, at sa pagsunod sa salita ng Diyos. At lahat ng ito, mga kapatid, pwede natin sabihin tayo po ay guilty. Sasabihin natin, Brother Billy, ako ay tumanggap na sa Panginoon at pinatawad na. Pero patuloy pa rin po tayo na mayroong mga pagkukulang, mga pagkakamali na nagagawa. Patuloy pa rin po tayo na mayroong nasasabi sa ating kapwa, sa ating kapatid. At nawa mga kapatid, yung mga bagay na ito ay mas maunawaan natin na kinakailangan po natin ang ating Panginoong si Kristo sa buhay po natin. At ang topic po natin, the perfect
covering. At what is covering? Ano nga po ba ang takip? What is covering? At ako po ay nag-search na ang meaning raw po ng covering, ito po ay generally refers to the act of placing something over. Ito raw po ay akto ng paglagay ng something sa ibabaw or on top of another object. Halimbawa, itong baso may tubig na ito raw po ay pag nilagyan natin dito sa ibabaw, ito po ay covering, pagtatakip. Or the object itself that performs this action. The purpose of a covering can vary widely, including na pwede pong masabi natin yung kahulugan ng covering, mga kapatid, ay para po sa proteksyon. Dahil kung mahalaga po ang isang bagay po sa atin, mga kapatid, anong ginagawa natin? Pinapabayaan ba natin? O halimbawa, mahalaga sa atin yung sasakyan, motor, o ano pa man, mga bagay, mga kapatid. Di ba ang ginagawa natin, nilalagyan natin ng garahe. Kung walang garahe ay binibilhan natin ng cover para po takpan yung bagay na mahalaga po sa atin. It is for protection, mga kapatid. To shield something from damage, the elements like rain, snow, sun, o mga external factors, mga kapatid. At ang purpose rin ng covering ay concealment. Para po maitago, mga kapatid, to hide something from view. For instance, a blanket can be a covering to hide a person or an object, mga kapatid. Pwede nitong maitago. Halimbawa, ay merong blanket, mga kapatid, para po maitago ang isang bagay, mga kapatid. Concealment. At isa pang pwedeng kahulugan ng covering ay warmth, to provide insulation and warmth. A blanket, a coat, or a bedspread are all example of coverings. Alam nyo, sa panahon ng Israel po, mga kapatid, na patuloy silang nakakaranas ng magandang klima nung sila po ay palabas sa Egypt, mga kapatid, dahil po sa umaga, pag mainit ang panahon ng husto, mga kapatid, nagkakaroon sila ng covering sa pamamagitan ng pillar of clouds. At sa gabi naman, mga kapatid, hindi sila nangangapa sa dilim dahil meron silang pillar of fire na patuloy po na sinasamahan sila, mga kapatid, araw at gabi. Ganon yung naranasan ng Israel. At nawa, mga kapatid, nakikita natin sa bawat araw ng ating pamumuhay sa pananampalataya, nawa meron tayong pillar of cloud, pillar of fire na patuloy na sinasamahan tayo sa bawat araw. Amen. At isa pang purpose ng covering, aesthetic, para po pagandahin, maging maganda ang isang bagay. Mga kapatid, decorative, at meron pang ibang meaning ang covering. Kung titingnan natin yung covering patungkol sa financial o sa mathematics, mga kapatid. Sa financial po, katulad po ng ating kapatid, Brother Wilson, ay kung meron tayong halaga, anong tawag dito sa mga paglilikom, Brother Wilson, di ba? Na kung meron man mga shorts o ano pa man, mga bagay, kinakailangan itong i-covered niya ng pangtapal na salapi, na pwede ito masabi natin na ito'y pantakip po sa mga shortcomings, mga kapatid. At kung titingnan natin, mga kapatid, sa term natin, para mas lalo nating maunawaan, marahil ay patuloy natin itong nakadalasan na naririnig sa mga tao na gumagawa po ng kasalanan, pagkakasala, mga kriminal. Anong termino nila? Pantakip, butas. Na kung makikita natin ito, mga kapatid, na ang mga gumagawa ng ganito, mga kriminal, para hindi po mabisto yung kanilang mga pagkakasala, mga krimen na ginawa, mga kapatid, gumagawa sila ng mga alibay, mga bagay na pantakip, butas sa mga kanilang mga ginawa. At maging man sa mga convicted, mga kapatid, sa mga nasa kulungan, mga kapatid, ang kinakailangan para po sila mapalaya, anong kinakailangan nila?
bayaran nila yung halaga para matakpan yung kanilang pagkakasala. O kung hindi naman po halaga, mga kapatid, kinakailangan nilang mag-commit na sila po ay makulong sa kulungan. Meron po ito na sa bawat po pagkakasala, sa bawat kasalanan po na ginawa ng isang tao na labag po sa batas, mga kapatid, meron po itong kaukulan na kaparusahan. At alam natin ito, katulad ng halimbawa ng robbery, murder, meron po ito na taon na mamamalagi sila sa kulungan para pagbayaran yung kanilang mga pagkakasala. At ganito tayo, mga kapatid, na dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid, na bagamat tayo po ay may kasalanan, ang Diyos po ang nagtakip sa bawat bagay na kasalanan na ating ginawa. Sa biyaya niya, na katulad po sa mga convicted na nasa kulungan, mga kapatid, kung hindi nila pagbabayaran yung kanilang mga pagkakasala, hindi matatakpan yung kanilang ginawang krimen, mga kapatid. At kung titingnan natin, mga kapatid, meron mga nakukulong na hindi kaya ng bayaran ng halaga yung kanilang krimen na ginawa. Hindi na kayang bayaran ng pagkakakulong. Bakit? Meron ng mga life sentence. Sa ibang bansa ay meron mga death penalty. Na kung makikita natin sa banal na kasulatan, sabi dito, for the wages of sin is death. Na ang wages, mga kapatid, ng kasalanan ay kamatayan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya kung titingnan nyo, mga kapatid, na convicted sana tayo na death penalty, life sentence, mga kapatid. Pero ang Diyos ay nagbigay sa atin ng regalo, mabuting regalo, eternal life, na sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan po ng kanyang krus, ng kanyang dugo, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ay nagkaroon po tayo ng buhay at tayo pinalaya, mga kapatid. Amen. For the wages of sin is death. At kung titingnan nyo sa Old Testament, mga kapatid, hallelujah, tingnan natin sa Passover, sa Exodus chapter 12. I'm sorry, meron akong nalipasan. Tingnan muna natin sa Hebrews chapter 10, bago yung Passover, na yung Passover po, ito po ay tipot, larawan, shadow. At kung titingnan natin sa New Testament, fulfillment po ng ating Panginoong Kristo, yung mga ginawa ng ating Panginoon. Sa Hebrews chapter 10, verse 1, ito po, sabi po dito, Hebrews chapter 10, verse 1, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay kailan pa man ay di maaring mapasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Ito po ay pertaining po, mga kapatid, sa mga sacrifices na inaalay po ng mga Hudyo taon-taon, na sa kautusan raw na ito ay anino po, mga kapatid, sa mga bagay na darating. Sa verse 2, sa ibang paraan hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog, sapagkat ang mga nagsisamba yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. At sa verse 3, ngunit sa mga hain yaon ginagawa ang pag-aalala sa mga kasalanan taon-taon. Ganun po yung kaugalian ng mga Hudyo. At maging man sa panahon natin, mga kapatid, hanggang ngayon ay ginaganap ito ng mga Hudyo upang maging malinis sila sa kanilang pagkakasala. At salamat sa biyaya ng Panginoon na dahil sila ay bulag sa panahon natin, tayo po ay mulat
sa atin na nakikita natin na tayo po'y pinahayagan ng ating Panginoon na hindi na natin kinakailangan gawin yon taon-taon. Hallelujah. Na kung titingnan nyo, kung gagawa ito ng taon-taon, wala tayong high priest, wala tayo katulad sa mga Hudyo na mayroong mga nag-aalay nito na mayroong kaukulang tao na kinakailangan sila ang mag-alay ng mga bagay nito. At sa verse 4, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Na yung kaya lamang nito na makover, mga kapatid, na mga dugo na ito ng hayop, mga kapatid, 1 taon lamang. At alam nyo po sa Israel, kung sila po ay mag-ahain ng sakripisyo, mga kapatid, kinakailangan po without blemish. Yun ihahain nila na hayop, mga kapatid. Na ito'y malinis, walang kulubot, walang mantsa, walang batik-batik, mga kapatid. Kinakailangan ito'y pure at malinis, mga kapatid. At sa Leviticus, bakit po kinakailangan na dugo yung pantakip po sa kasalanan? Yan po yung naging katanungan ko nung habang ako'y nakikinig na kinakailangan pala na bakit dugo? Na sabi nga po ng ating kapatid Bar Entoy na meron tayong katubusan, redemption through His blood. At sabi po sa Leviticus chapter 17 verse 11, mga kapatid, binibilisan ko lamang po, nawa ay nakakasunod kayo, mga kapatid, dahil napakarami po nang na-take note ko, at nawa ay magsapat at maunawaan natin, mga kapatid. Sa Leviticus chapter 17 verse 11, sabi dito, for the life of the flesh is in the blood. Kaya po pala na kinakailangan na dugo, yung kailangan na dumanak po, mga kapatid, para pantakip po sa kasalanan. Bakit? Dahil nandun raw po yung buhay. For the life of the flesh is in the blood. Na kung titinan nyo, mga kapatid, sa mga hospital, meron mga tao na dinadala doon, halimbawa nasaksak. Wala naman tinamaan na vital organs, wala naman naputol, na naugat, o naputol na mga kamay, o ano pa man, mga kapatid. Pero pag naubusan po ng dugo, ano po nangyayari? Namamatay po at nawawala yung buhay. Dahil po nandun po yung buhay. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. Na ito po pala, mga kapatid, ay binigay ng ating Panginoon Diyos para po maging atonement po sa ating mga kaluluwa. For it is the blood that make it an atonement for the soul. Na ito po yung dahil po sa dugo, siya po yung gumagawa na para pampalubag, atonement po para po sa ating mga kaluluwa. Na kaya po pala yung kinakailangan na ganapin ng ating Panginoong Kristo ay mapako siya sa krus ng Kalbaryo, dumanak ang kanyang dugo para po sa kapatawaran po ng ating mga pagkakasala. Na yun po yung nais na hadlangan ng kaaway, binibigyan siya ng pagkatakot, ano pa mga bagay, mga kapatid, para po hindi matuloy, pero salamat sa Panginoong Hesukristo na ginawa ito para sa atin. Inalay ang kanyang buhay para po tayo po ay maligtas. At sa Passover po, sa Exodus chapter 12, verse 1, Exodus chapter 12, at pwede palang laktawan natin sa verse 12, tayo pumunta. Na ito po ay patungkol sa Passover, mga kapatid, kung paano po dineclare ng ating Panginoon sa mga unahan po sa verse 1 hanggang sa 12 ay paano yung gagawin ng mga Israelita. At pagdating po sa verse 12, sinabi ng ating Panginoong Diyos kung paano po, ano ang gagawin niya, bakit kinakailangan naganapin ng mga Israelita
yung Passover. Sa verse 12, sabi po dito, "For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast." Na sa panahon po noon, mga kapatid, habang nandoon pa sa Egypt ang mga Israelita, mga kapatid, hindi pa sila pinapaalis ng Pharaoh na sasabihin ng Pharaoh, sige, pwede na kayong umalis at magbabago yung isip. At palaging ganoon yung nangyayari, mga kapatid. At bilang sumpa bilang salot, mga kapatid, na ginawa ng Diyos ay will smite all the firstborn in the land of Egypt. Na kahit man po beast o tao, mga kapatid, na basta firstborn po, mga kapatid, ay walang pagsala po, mga kapatid, na mamamatay po. "And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord." Verse 13, "And the blood shall be to you for a token upon the houses where you are." Ano po yung tinutukoy ng ating Panginoon? Yung dugo raw po na nilagay nila sa top ng kanilang mga houses, mga kapatid. "And the blood shall be to you for a token." Na pag ito'y makita ng ating Panginoon Diyos, sabi po dito, "And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt." Kaya nawa, mga kapatid, meron po tayo nakikita dito na kinakailangan sa bawat tahanan po natin ay meron dugo ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoong Hesus na nakapahid, mga kapatid. At maging man po sa ating mga buhay, mga kapatid, kinakailangan tiyak po tayo na napahiran po tayo ng dugo ng ating Panginoon. Nasabi dito, "When I see the blood, I will pass over you." Amen. "And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt." At kung titingnan nyo, mga kapatid, na Israelites ay they were covered ng blood po ng lamb, ng hayop po sa kanilang doorpost. At yung blood, it was a sign, mga kapatid, for God's protection sa kanila from death. Na nabasa natin kanina na yung buhay ay nasa dugo po, mga kapatid. At kung titingnan natin, mayroon ditong parallel sa ating Panginoong Hesukristo sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7, "Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrifice for us." Na meron pong nasabi ang ating propeta na sa bawat raw po pagbabasa natin sa banal na kasulatan, kung hindi po natin nakikita ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga pagbabasa, kinakailangan ulit-ulitin natin dahil mali raw po yung pagbabasa natin. Na alam natin na ating Panginoong Jesucristo ay meron tipo at larawan po mula sa Old Testament. Na ang ating Panginoong Jesucristo, nakita natin doon sa Old Testament, merong Passover. Ang ating Panginoong Jesucristo ay meron ring ginawa sa New Testament para po sa atin. Siya po ay naging sakripisyo para po sa atin. By His blood, we are covered and spared from eternal death. Na mamamatay sana tayo, mga kapatid, pero dahil sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay na-cover po. Amen. Sa Romans chapter 6, yung binasa natin kanina, "For the wages of sin is death." Kaya kinakailangan na anuman na mga pagkakasala, mga bagay na hindi natin pa na idudulog sa ating Panginoon, kinakailangan idulog natin ito, isuko natin sa Panginoon, dahil for the wages of sin is death. Na kinakailangan walang pagkakasala po na makita po sa atin. At sa Genesis chapter 3, tingnan natin yung buhay ni Adam at Eve. Genesis chapter 3 verse 6. Ito po ay sa panahon ng
si Adan at Eva ay magkasama sa Garden of Eden. At sabi po dito sa verse 6, "And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat." Basahin natin sa Tagalog para mas maintindihan natin. "At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahon ay mabuting kanin," nang makita po ni Eva po, mga kapatid, ni yung kahoy, yung bunga po ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain, mga kapatid. Na sa pagpapatuloy sa verse 7, "At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi." Tingnan nyo, mga kapatid, nung sila po ay magkasala, kapwa nadilat ang kanilang mga mata at nakilala nilang sila'y mga hubad, mga kapatid. At sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Na kung makikita natin, mga kapatid, dahil sa pagkakasala na ginawa ni Adam at Eva, ay meron nabuksan sa kanilang kaunawaan. At sa pagkakita nila, mga kapatid, na nakagawa sila ng kasalanan, mga kapatid, meron silang inisip na paraan para po matakpan ang kanilang kahubaran. At kung titingnan nyo, mga kapatid, ang ginamit nila na pantakip sa kanilang kahubaran, ano po, mga kapatid? Mga dahon ng puno ng igos at ginilawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Tingnan nyo, mga kapatid, pagkatapos na magkasala po si Adam at Eva, mga kapatid, anong ginawa nila? Nagtago. Ito po ay nature ng isang tao. At maging man tayo, pag meron tayong mga pagkakasala, pagkakamali, ano po yung natitempt tayo na gawin? Unang-una, magtago. Di ba? Merong mga tao na dahil po sa mga pagkakautang, mga bayarin, mga kapatid, kung titignan nyo, nandyan na yung mga Bombay, nandyan na yung mga maniningil, anong ginagawa nila? Walang pambayad. Nagtatago, mga kapatid. At ganun po ang ginawa ni Adan at Eva, na habang narinig nila ang tinig ng Diyos, anong ginawa nila? Unang-unang pumasok sa kanilang kaisipan ay magtago po. Na bagamat meron na silang ginawang paraan para takpan ang kanilang pagkakasala, mga kapatid, nagtago pa rin po sila sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At sa verse 9, "At tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." At punta tayo sa quotation, sa pangaral ng ating propeta. Pwede bang pakihanap keyword sis na "a word religion means covering"? Sa paragraph 75, sabi po dito, mga kapatid, "Now when they sinned, he made himself a world religion." Na ngayon raw po, nung nagkasala si Adan at si Eva, mga kapatid, ay sila po ay gumawa po ng religion, na ang ibig sabihin raw po ng religion, sabi ng ating propeta, a world religion means covering. Na makikita natin, mga kapatid, sa ating kapanahunan, maraming mga relihiyon, maraming mga
mga anuman mga paraan ang mga tao na ginagawa nila para pantakip po sa kanilang mga pagkakasala. Kung titingnan nyo ang mga Buddhism, meron rin po silang paraan paano sila patawarin sa kanilang pagkakasala. Ang mga Hinduism, ang mga Muslim, iba-iba po mga paraan mga kapatid para po takpan ang mga pagkakasala. At sabi po dito, a world religion means covering. It's like something covers. This coat is a moral religion to me because it covers my being. Yung suot raw na damit ng ating propeta, ni Branham, it's like something covering po, a moral religion. Bakit? Dahil ito po ay tinatakpan ang ating pagkatao, mga kapatid. In your clothes, in the same way, it's a covering. Na kung titingnan natin, mga kapatid, kaya tayo nagdadamit, kaya tayo nagbibihis, mga kapatid, kaya ang mga babae ay nagpapahaba ng buhok para po takpan ang ating pagkatao, mga kapatid. In your clothes, in the same way, it's a covering. Sa paragraph 76, now notice then, when Adam, his fig leaves were all right as long as he didn't have to face God. Tingnan nyo, nung si Adam raw po ay magkasala, yung fig leaves na pinangtakip niya, okay na yon. Yung pinangtakip niya sa kanyang pangangatawan, mga kapatid, tinakpan niya ang kanyang kahubaran, ang kanyang shame, ang kanyang kahihiyan, mga kapatid. Pero as long as he didn't have to face God. Pero dahil sa kinakailangan niya na humarap sa Panginoon, but when he had to face God, he realized his fig leaves was no good. Na yung kanyang fig leaves na pinangtakip po pala, mga kapatid, ay hindi tama sa harapan ng ating Panginoon Diyos. And now, friend, you might think you're pretty good person. Sino po dito nag-iisip na sila ay mabuting tao? At kung titingnan natin sa labas, mga kapatid, meron mga tao napakabuti. Mas mabait pa sa atin ni di makabasag ng pinggan na pag meron narinig ang ibang tao ay hindi nagre-react o ano pa man, mga kapatid. At sabi ng ating propeta, you might think you're a pretty good person. Na iniisip naman natin na tayo'y mabuti. Hindi na kinakailangan pa magsimba kasi mabuti naman ako. See, you might be. But when you come to face God, if you haven't accepted God's provided sacrifice for you, you're lost and you'll know it. Na kahit ano pa naman raw po makabutihan natin sa ating sarili, ano man raw po na pagkakawang gawa natin sa ating mga kapwa, but when you come to face God, kung tayo po ay haharap na sa ating Panginoon, halimbawa, ngayon ay kinuha ka ng Diyos at kinakailangan mo nang humarap sa Kanya, pero if you haven't accepted God's provided sacrifice for you, ang ating Panginoong Jesucristo hindi nyo tinanggap, you're lost and you'll know it. Ikaw po ay ligaw na at malalaman mo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin si Adam po, tila baga gumawa siya ng kanyang sariling relihiyon. At ang mga tao sa labas, gumagawa ng sariling relihiyon, hindi pumupunta sa mga simbahan dahil iniisip nila na sila'y mabuting tao na. Sapat na yung mga bagay na naririnig nila sa kanilang mga tahanan. Doon nagkakamali ang isang tao pag gumawa ng sarili ng reliyon, mga kapatid. When you come to face God, kinakailangan natin God's provided sacrifice. Amen. At sa Genesis chapter 4, sa pagpapatuloy, mga kapatid, verse 1, ito po ay patungkol kay Cain.
at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya ay naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon at muli ay ipinanganak ang kaniyang kapatid na si Abel at si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, datapwat si Cain ay mambubukid ng lupa. Na si Abel raw po mga kapatid ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain naman po ay magbubukid ng lupa. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Tingnan nyo, si Cain po ay nagdala po ng isang handog na bunga po ng kanyang mga lupa, mga kapatid. Samantalang si Abel ay ang dinala niya ay yung kawan at ang mga taba ng mga yaon at nilingap ng Panginoon si Abel at kanyang handog. At kung babasahin niyo po ang mga pangaral ng ating propeta, Branham, na si Cain raw po ay gumawa ng mabuti. Na kung titingnan niyo dito sa verse 3, mas nauna pa siya na nagdala ng handog kaysa kay Abel, mga kapatid. Pero ano yung nilingap ng ating Panginoon? Datapwat, hindi nilingap sa Cain at ang kanyang handog at nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang muka. Tingnan nyo mga kapatid, kung titingnan nyo si Cain po ay gumawa siya ng sarili niyang covering, ng sarili niyang religion, na hindi niya sinunod kung ano yung nais ng Panginoong Diyos na way para po maghandog. Na kinakailangan po bilang pag-unawa po ni Abel ay dinala niya yung isa sa kaniyang kawan na mga taba na mga ngayon. Mga panganay po mga kapatid, yung mga malilinis upang ihandog sa Diyos. Ngunit si Cain po mga kapatid ay meron siyang sariling kaparaanan. Kaya nawa mga kapatid, bilang tayo mga mananampalataya, tayo ay dadalo sa ating gawain. Hindi po sana yung sarili nating kaparaanan paano tayo maghandog sa ating Panginoon. Kundi susunod tayo kung paano sa salita ng Diyos. At sa verse 6, at sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mararapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahandusay ang kasalanan sa pintuan. Na kung naunawaan sana na Cain yung kinakailangan niya, hindi mahandusay yung kasalanan niya sa pintuan, mga kapatid. Ang kinakailangan ay dugo, mga kapatid, ang ipahid. At sa iyo'y pahihinot ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoonin niya. At verse 8, at yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel at kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. Tingnan niyo mga kapatid, nung magkasala si Cain, ang ginawa niya tuloy, pumatay pa siya, mga kapatid. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Nang gumawa siya ng pagkakasala, mga kapatid, para pagtakpan muli yung kanyang pagkakasala, ay gumawa muli siya ng pagkakasala. At di ko maalala hindi ko na ilagay sa note. Isaiah, kung di po ako nagkakamali mga kapatid, chapter 30, verse 1. Tama. Sa Isaiah chapter 30, verse 1, sabi po dito mga kapatid, sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisang guni, ngunit hindi sa akin at nangag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Sa English, sabi po dito, woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel, but not of me. Nawa ay kung meron man tayong hihingan ng payo, alam natin na tayo hihingi po ng payo sa ating Panginoon. Sabi po dito, woe to the rebellious children. Pag hindi po tayo marunong humingi ng payo, mga kapatid,
Sabi po ulit, but not of me, and that cover with a covering. Na nagtatakip po ng mga iba pa mga pantatakip, but not of my spirit. Na kung meron man raw po tayo dapat na ipantakip, mga kapatid, ito ang espiritu ng ating Panginoon. That they may add sin to sin. Na sa pagtatakip, katulad po ni Cain, mga kapatid, ay mas lalo po, mga kapatid, na dumaragdag yung kanyang pagkakasala. At sinabi niya, sabi dito sa verse 10, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Dahil po sa dugo ni Abel, mga kapatid, na buhay sa Panginoon, narinig ng Diyos ang kanyang tinig na dumadaing, mga kapatid. At tingnan natin si David sa 2 Samuel chapter 11, mga kapatid. Ito po yung panahon na si David po ay nagkasala sa Panginoon dahil po kay Bathsheba. 2 Samuel chapter 11. At ito po ay panahon na nakikipagbaga si David sa gera. At sa verse 2, at nangyari sa kinahapunan na si David ay bumangon sa kaniyang higaan at lumakad sa bumungon ng bahay ng hari. Na si David po, na imbis nandun siya sa gera, ay siya ay nagpahinga, at sa kinahapunan ay bumangon siya sa higaan ng hari. At lumakad sa bubungan ng bahay ng hari, at mula sa bubungan ay kanyang nakita ang isang babae na naliligo, at ang babae ay totoong napakagandang masdan. At ito po ay si Bathsheba, na una pong naging kasalanan ni David ay nagkaroon siya ng pagnanasa kay Bathsheba. At sa punktong ito, silang dalawa po lang ang nakakaalam na inakala nilang mananatiling lihim ang kanilang nangyari. Sabi dito, at nagsugo si David, nagpasiya sa tungkol sa babae, at sinabi ng isa, hindi ba ito'y si Bathsheba na anak ni Eliam, na asawa ni Uriah na Heteo? Na ito po palang babae na si Bathsheba na nakita niya na napakaganda ay meron ng asawa at sundalo po ni David. Sa verse 4, at si David ay nagsugo ng mga sugo at kinuha siya, at siya ay pumaroon sa kanya, at kanyang sinipingan siya sapagkat siya ay malinis sa kanyang karumihan, at siya ay bumalik sa kanyang bahay. Na kung titignan nyo, mga kapatid, na silang dalawa lang po yung nakakaalam ng kanilang ginawang pagkakasala. Sa verse 5, at ang babae ay naglihi, at siya ay nagsugo at nasaysay kay David at nagsabi, ako'y buntis. Yung pagkakasala na ginawa nila ay nagbunga po, mga kapatid. At upang takpan po yung pagkakasala ni David na ginawa niya, mga kapatid, dahil alam niya na mayroong asawa, si Bathsheba, ngunit ito ay kinuha niya at sila ay nagkaroon ng pagkakasala, mga kapatid. Sa verse 6, para takpan yung kanyang pagkakasala, sabi dito, at nagsugo si David kay Joab na sinasabi, suguin mo sa akin si Uriah na Heteo, at sinugo ni Joab si Uriah kay David. At nang si Uriah ay dumating sa kaniya, tinanong ni David siya kung paano ang tayo ni Joab, at kung ano ang kalagayan ng bayan, at kung paano ang tayo ng pagbabaka. At sinabi ni David kay Uriah, babain mo ang iyong bahay at iyong hugasan ang iyong mga paa. At umalis si Uriah sa bahay ng hari, at isisunod sa kaniya ang isang pagkain na mula sa hari. Tingnan nyo, para po takpan yung pagkakasala ni David, mga kapatid, ginawan niya pa ng parang tilabagang napakagandang pabor kay Uriah, na pinauwi siya, maglinis siya sa kanyang sarili, at pinasundan siya ng masasarap na pagkain, na alam niyo po, yung pagkain ng mga tao noon sa panahon nila ay iba po sa mga
na pagkain na nasa hapagkainan ng hari, na yung pinadala sa kanya ay mga espesyal na pagkain para po siya ay mag-enjoy sa kanyang bakasyon, sa kanyang pag-uwi. At sa verse 9, ngunit natulog si Uriah sa pintuan ng bahay ng hari na kasama ng lahat ng mga lingkod ng kanyang Panginoon at hindi binaba ang kanyang bahay. Na kung titignan nyo mga kapatid, 2 times po ito na 2 beses na si Uriah ay inutusan ni David na siya ay umuwi, pero hindi po umuwi si Uriah dahil ang iniisip niya yung mga kanyang mga kabaro, ang kanyang mga kapwa sundalo mga kapatid ay nakikipagbaka. Ganoon po yung loyalty po ni Uriah sa hari. Ganon po yung paggalang niya sa kanyang mga kamanggagawa o sa kanyang mga kabaro, mga kapatid. At sa verse 12, tingnan nga natin. Mangyari na kung ang galit ng hari ay mag-init, ang kanyang sabihin sa iyo, bakit kayo lumapit na mabuti sa bayan upang bumaka? Hindi ba ninyo nalalaman na sila'y papana mula sa kuta? Sa verse 12 muna. Sorry. At sinabi ni David kay Uriah, tumigil ka rin dito ngayon at bukas ay aking payayaunin ka. Sa gayoy tumigil si Uriah sa Jerusalem sa araw na yaon at sa kinabukasan. Verse 13. At nang tawagin siya ni David, siya ay kumain at uminom sa harap niya at kanyang nilango siya. Nilasing na ni David para umuwi si Uriah. At sa kinahupunan siya ay lumabas upang mahiga sa kanyang higaan nakasama ng mga lingkod ng kanyang Panginoon. Ngunit hindi niya binaba ang kanyang bahay. Tingnan nyo, kahit anong gawin na taktik na ni David para pagtakpan po yung kanyang pagkakasala, para isipin ni Uriah na sa kanya yung bunga, sa kanya yung bata. Pero hindi nagtagumpay si David. Na si Uriah po ay nanatili na hindi umuwi hanggat yung kanyang mga kabaro ay nandun pa sa pakikipagbaka, mga kapatid. At sa pagpapatuloy, at nangyari sa kinaumagahan na sumulat si David sa isang sulat kay Joab at ipinadala sa pamamagitan ng kamay ni Uriah. Pinadala pa sa pamamagitan pa ni Uriah, mga kapatid. 15. At kanyang isinulat sa sulat na sinasabi, ilagay mo si Uriah sa pinakaunahan ng mahigpit na pagbabaka at kayo'y magsiurong mula sa kaya upang siya'y masaktan at mamatay. Tingnan niyo mga kapatid, yung isang pagkakasala dahil hindi umuobra yung mga taktik ni David, ay gumawa pa siya ng isa pang pagkakasala para matakpan po yung kanyang ginawa. At sa verse 16, at nangyari ng bantayan ni Joab ang bayan na kanyang ilagay si Uriah sa dakong kanyang nalaman na kinaroroonan ng mga matapang na lalaki. At ang mga lalaki sa bayan ay nagsilabas at nakipagbaka kay Joab at nangabuwal ang iba sa bayan na mga lingkod ni David at si Uriah na Heteo ay namatay rin. Na dahil po sa pagtatakip ni David, mga kapatid, sa kanyang pagkakasala ay may tao po na namatay. Sa verse 27, at nang ang pagtangis ay makaraan, ay nagsugo si David at kinuha siya sa kaniyang bahay. At siya ay naging kaniyang asawa at nagkaanak sa kaniya ng isang lalaki. Ngunit ang bagay na ginawa ni David ay minasama ng Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid, na pagkatapos po ng pagluluksa, agad-agad po na nagsugo si David para kunin si Bathsheba dalhin sa kaniyang bahay na ginawa pong asawa. Pero yung bagay na tinatakpan niya,
na itinatago ng itinatago, akala niya walang nakakaalam mga kapatid. Sa mata pala ng Panginoon, ito'y hayag at bukas po. Ngunit, ang bagay na ginawa ni David ay minasama ng Panginoon. Kaya, pwede po ito maging example po sa buhay natin. Marahil mayroong mga bagay tayo na mga pagkukulang, pagkakamali na nagagawa sa ating kapwa, at tayo naman po ay minsan nagpupursigi para takpan yung mga bagay na yon. Pero yung mga bagay na ito, mga kapatid, ay kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Na akala niya, naikubli niya na yung kanyang kasalanan, mga kapatid. Gumawa siya ng sarili niyang kaparaanan para pumatakpan ang kanyang kasalanan. Ito po ay mali sa harapan ng Panginoon. At sa 2 Samuel verse 11 to 27, sa 12 verse 7, tingnan natin sa verse 12 verse 7. Chapter 12 verse 7. At sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yaon. Na alam natin yung kwento. Alam po natin na ang Diyos nung masuklam siya kay David sa kanyang ginawa, mga kapatid, minasama ng Diyos ang kanyang ginawa, ay nagsugo siya ng propeta para po pagsabihan si David at para po sabihin na mali ang kanyang ginawa. Na alam natin na si Nathan ay nagkwento ng talinghaga at sabi pa nga ni David, mali yung ginawa ng taong ito. Kinakailangan yung taong ito ay mamatay. At sabi po ni Nathan, ikaw ang lalaking yaon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, pinahiran kita ng langis na maging hari sa Israel at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul. Continue. At ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan at ibinigay ko sa iyo ang sambayan ng Israel at ng Huda. At kung totoong kaunti pa ito ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Tingnan nyo yung paano kahalaga si David sa mata ng Panginoon. Bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin, iyong sinugatan sa tabak si Uriah na Heteo at iyong kinuha ang kanyang asawa upang maging iyong asawa at iyong pinatay. Siya ng tabak ng mga anak ni Amon. Na siya po ay gumawa po ng pandaraya. Akala niya ito'y lihim. Pero yung mga bagay na yun, mga kapatid, ay bukas po sa ating Panginoong Jesus. At katulad po, sa panahon po ni Joseph, mga kapatid, na yung kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya. Unang-una, ang kanilang tatay na si Jacob ay gumawa po ng robe na napakaganda. At si Joseph lamang yung binigyan ng ganong kagandang makukulay na kasuotan, mga kapatid. At maging man sa kanya mga panaginip, mga kapatid, na nagpapahiwatig, na tila baga na naintindihan ng kanya mga kapatid na pamumuno ito sa kanila, ay nagalit pa rin yung kanya mga kapatid. At ng isang araw po, mga kapatid, inutusan ni Jacob si Joseph na pumunta ka nga doon sa iyong mga kapatid at dalhan mo ng pagkain. At alam natin yung kwento, mga kapatid, nagkaisa silang patayin at itago yung kanyang bangkay. Pero sa kabutihan, pinakausapan po sila ni Ruben na huwag niyong saktan ang bata, sabi ni Ruben. Kundi inihulog na lamang si Joseph po sa balon at habang wala si Ruben ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid si Jose sa mga Ismailita na dumaan. Nakapilit po ng 20 pirasong pilak. Na ito po ay isang matinding tataksil
kalupitan na itinago ng mga kapatid ni Joseph. At para po maitago nila yung kanilang kalupitan na ginawa mga kapatid na ipinagbili si Joseph, ano yung ginawa nila? Yung robe na napakagandang ginawa ni Jacob ay nilagyan nila, pinahiran nila ng dugo ng hayop at pinakita kay Jacob na ito yung damit na ibinigay mo sa iyong anak, minamahal na anak. Na kung titingnan nyo mga kapatid, yung mga kapatid ni Joseph ay gumawa sila ng kaparaanan para takpan rin yung kanilang mga kasalanan mga kapatid. Nagpahid rin sila ng dugo, kung titingnan nyo. Pero sa maling kaparaanan na pagpahid ng dugo, na hindi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Na kung titingnan nyo mga kapatid, anuman po na mga bagay na pwede nating gawin, kaparaanan sa mga pantatakip sa mga pagkakasala natin, na kung sarili po natin na kaparaanan, sariling religion, sariling pagkakaber po mga kapatid, isang araw po katulad po ni David, mabubunyag ito. Isang araw po katulad po ni Joseph sa kanyang mga kapatid, kahit pa ilang taon, ilang dekada po yung dumaan, isang araw nabunyag pa rin sila mga kapatid. Kaya kinakailangan po mga kapatid, kung meron man po tayong ipantatakip po sa ating mga kasalanan, kinakailangan natin ng pagsisisi, lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Magbasa tayo ng quotation at malapit na po akong magtapos mga kapatid. Sana po ay napagtiisan nyo. Sabi po dito, pakihanap yung keyword na a covering for Adam and Eve. Sa paragraph 34, sabi po dito, balikan natin si Adam at si Eve. Sabi po dito sa paragraph 34, now notice this. When Adam realized that he had sinned, nung si Adam raw po ay ma-realize niya na siya nagkasala, God had to make a substitute for his death. Kasi po, sabi po ng ating Panginoon, na kung sila ay kakain ng bunga ng punong kahoy na iyon ay walang pagsalang, sila ay mamamatay. At sabi, ang ginawa ng Panginoong Diyos, God had to make a substitute for his death. Because he pronounced death, he goes out and gets some skins. At dahil po na kinakailangan magkaroon ng substitute sa kamatayan po para kay Adam, he goes out and gets some skins, probably some sheep skins now, in order to get a covering for Adam and Eve. Na sa pasimula pa lang mga kapatid, para po matakpan yung kanilang pagkakasala, ay tinakpan na po sa pamamagitan ng dugo. He had to make them aprons out of skins. Hindi po aprons out of fig leaves, mga kapatid. Sa pamamagitan ng dahon, ano pa man, mga bagay, na pwedeng mga material na mga bagay, mga kapatid. He had to make them aprons out of skins. And get skins, he had to kill something. Something had to die in the stead because God had placed death, mga kapatid. Na nabasa natin na for the wages of sin is death. Pero dahil po sa ginawa ng ating Panginoon, balakyan natin yung Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Dahil po sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ay nagkaroon po tayo ng buhay na eternal. Amen. At sa 1 John chapter 1 verse 9,
na para po kung tayo man po ay nagkakasala, nagkakamali sa ating Panginoon, wag na po natin gawin na pantakip butas yung mga bagay pa, natakpan pa ng mga kamalian, mga kapatid. Ang kinakailangan lamang pong gawin natin kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, kinakailangan rin po para ay ipahayag natin katulad kay David, nung maunawaan niya na siya nagkasala, humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon at nung sila Adan at Eva ay nagkasala at hinahanap ng Diyos, sila ay nagpahayag ng kanilang pagkakasala, mga kapatid. Ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. Amen. Katulad po ni Adam at Eva, mga kapatid, na gaano man kabigat yung kanilang pagkakasala, mga kapatid, anong ginawa ng Diyos? Automatic po, siya ay nagpaslang ng hayop para po sila po ay takpan ng dugo, mga kapatid. Ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. At sa Hebrews chapter 10, verse 19, mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hallelujah. Na dati-rati ay wala tayong access po para makapasok sa dakong banal, mga kapatid. Pero dahil po sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itilaga sa atin, ay sa pamamagitan ng tabing sa mga tuwid bagay sa kanyang laman. Basahin natin sa Iglesia sa verse 20. By a new and living way, which He had consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh, na yung tabing po, yung pangtakip po, mga kapatid, ang kanyang katawan, ay at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya. Ito po pala yung kinakailangan, mga kapatid, na kung tayo man po ay mayroong pagkakasala, pwede tayong magtakip ng ating sariling pantakip, pero madali lang naman pala yung paraan, mga kapatid, para maging malinis sa harapan ng Diyos. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya. Amen. Ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. At sa 1 Peter chapter 4, nauna sa lahat, 1 Peter chapter 4 verse 8, nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Bakit po kailangan natin maging maningas sa pag-iibigan, mga kapatid? Kung tayo po ay nagkakasala sa bawat isa, ang higit po pala na magningas sa atin ay ating pag-iibigan sa bawat isa. Sapagkat, sabi po dito, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. Sa Psalms chapter 32 verse 1, sabi po dito, mga kapatid, mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Sa English, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Na napakapalad po ng isang tao ng kanyang mga pagsalangsang ay ipinatawad ng ating Panginoon at tinakpan po ang kanyang pagkakasala. At ito po ay napakasarap na kaligayahan, mga kapatid, sa ating Panginoon na maranasan. Na kaya nga po ako sa aking kaisipan noon pa man, nung ako po ay mag-umpisa sa pananampalataya, sabi ko, Lord, nais ko na ako ay maging nobya, maging kasama mo. Bakit? Pagdating po sa paghuhukom, hindi ibubunyag ang inyong mga pagkakasala. Dahil kayo yung kasama na maghuhukom. Pero kung kayo yung nandun nasa pila,
makikita ng buong sanlibutan ang inyong mga pagkakasala, ang kanyang mga kahubaran, ang inyong mga shame. Pero dahil po, kung ikaw po ay makaabot sa pagiging nobya, ang Diyos po ay tinakpan na ang inyong pagkakasala. At sabi nga po, ang nakikita ng Diyos ay hindi na tayo, hindi yun ating kasalanan, kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Amen. Only God's covering through the blood of Christ redeems, protects, and secures us eternally. Amen. It is the perfect covering. Amen. Hallelujah. At sa Diyos lamang po, mauwi ang lahat ng kapurihan, mga kapatid. At wala na akong oras. At nawa ay meron kayo napulot at naunawaan, mga kapatid, aking ibinabalik na sa ating mahal na MC. At hindi na po ako magko-closing. At sa Diyos ko, ipinapaubaya ang lahat ng mga bagay na nawa, mga kapatid, ay ito po ay tumimo sa ating mga puso na maunawaan natin na tayo po ay nangangailangan po ng pantakip ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Amen. Hallelujah.